una na pagkaliwatan sa nagumala diri, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug pagumala ng sibihan RMN illegal. Ikaw kumusta mayong buntag, welcome mga kaigsunan sa atong tulumanon ang kalambuan sa Sanggunian. Dini sa atong sibihanan RMN na DXIC gikan sa adlang Lunes ngadto na sa adlang Sabado alas 8:30 buntag ngadto na sa alas 9 sa buntag, Monday to Saturday. Matag karon niya inyo mabati mga kaigsunan kung unsa na ang mga kalambuan sa siyudad sa Iligan, unsa na ang mga kalambuan sa Sanggunian. Unya ang atong mga regular anchorman nini mga kaigsunan na kini inyong ubos nga alagad si Ariel Parinyo Angay. Unya waman si Kuya Manny Salibay kay dunay importante kayong butanga iyang gituman. Unya atong makauban na karong butaga ang atong sab nga kauban diya sa tungawanan sa Sangguniang Panglungsod City Councilor Pastor Bayani Ariola. Yan may buntag. May buntag ba? May buntag sa tanan natin mga suking tigpaminaw din sa DXIC. Maayong iligan ka natin tanan. So nara mga kaigsunan, doon na tayo mga paisgutan usab nga mga isyu. Nga doon ay kalabutan, kalabigitan ng atong katawan sa dakbayan sa iligan. Gikinahanglan na gyud yan sayran sa atong mga katawan kung unsa gyud mga tinuod. Daghan kayo ang mga nangutana kanato. Sir, unsa magitinuod ani nga mga isyu? Unsa magitinuod nini kay sa pikas sibihanan dunay mga aligasyon, dunay mga isyu nga pag tumaw unya pagkahuman na sa maminaw sa pikas no naglibog mismo mga katawhan yan. Mo na importante kayo Brad no nga mapadayag pud nato sa katawhan hilabi na gyud nga ang concern na amang gyud sa Sangguniang Panglungsod ug mo na importante nga isip usa sa mga membro sa Sangguniang Panglungsod kita magpadayag gyud pod kung unsa ang mga butang nga nahituki nato dinha sa Sangguniang Panglungsod aron nga adunay tinuod nga kasayuran ang katawhan sa dakbayan. So mga kaigsunan nahinungdan nga natawo nabanhaw dili nabanhaw natawo ang atong programa ang kalambuan sa Sanggunian no ning syudad sa Iligan mo nang atong program title mga kaigsunan gikanta sa adlang Lunes ngadto na sa adlaw nga Sabado yan. Yes, Brad, lindot kay nga panahon at least ang atong mga tigpaminaw mahatagan sila katin-awan ug unsa man ang mga kasayuran adunay kalambigitan hilabi na gyud ang mga issues nga kanunay gibato sa kahanginan diha sa Sangguniang Panglungsod ug matin-awan usab sila ug unsa po yung mga lakang ug pagbarog niini sa mga membro sa Sanggunian Brad. Yes, ang atong arangkada sa atong issue karong buntaga mi tag working holiday daytod karon ya no. Yes, na sa atong mga naminaw karon working holiday. Walay klase pero dunay trabaho, no? Dunay trabaho, dunay tay session karong hapon. Yes, session wa gyud tay palta-paltaan kanunay gyud ang atong mga session sa Sangguniang Panglungsod ug ato daw gi timbaya karon ang atong Vice Mayor, atong Vice Mayor si Vice Mayor Rudy Marzo ug ingon mo sa atong Congressman Vicente Belmonte. Ang atong mga kawanan usab diya sa atong awanan sa Sangguniang Panglungsod dinala nato tagsa-tagsa og mention kay mautdan yung tag-oras. Gikas number 1 na councilor ngadto na pinakaubos nga councilor number 12. Yes. May buntag kanatong tanan sa atong mga suking tigpaminaw mga tricycle driver sa atong mga tindira-tindiro sa atong merkado sa wheat market, central market mga kaigsunan sa atong mga opisina karong naminaw. Nakadiya mga government offices nga naminaw karong buntaga maayong buntag kanatong tanan. Okay, so Brad, unsa atong issue karong buntaga mga igsuon bahin aning designation. Actually, nisgutan na namo ni Kuya Manny Salibay pero dagay nangutana nga sir iusab ninyo gisgot ka sa inyong programa kamahin aning designation karon ni Fiscal Eduardo Bicuito ang atong city prosecutor ang atong piskalya o city fiscal nga maoy gitudlo sa atong mayor sa siyudad sa Iligan kalambigit diha sa katuluan agi ga city legal office o city legal officer. Now dunay designation kanilang Executive Order number 6 series of 2014 din matud pa an order designating city prosecutor Fiscal Eduardo Bicuito as the city legal officer in lieu of the expiration of the term. Magigamit niya yan, expiration of the term of duly appointed city legal officer. So na ang basis. Dayon niyantong sawa pa yan natingatan ni Nigdako kay doon na may gikumpirmar ang atong mga sakop sa Sangguniang Panglungsod
na city legal officer. Yes, may nunduman ako na Brad, no? Usaman tagyod nga nag-yes gani ni adtong panahon na majority or tanan gyud sa mga members sa sangguniang panglungsod ni concur sa atong city legal officer nga si Attorney Tomas Ong Kabili, no? Siya may atong gi-concur sa sangguniang panglungsod. So usa sab ni sa mga na question, no, na hatagan og kabugaton sa sangguniang panglungsod kung ngano nga doon na bag-o karon nga gipalingkod isip city legal officer sa pagpuli ni Attorney Tomas Ong Kabili. Usa sa mga legal basis matod pa din sa executive order kining giingon nga section 9 sa Republic Act number 10071 known as the Prosecution Service Act of 2010. Din matod pa defines the reinforce the powers and functions of the city prosecutor to be the law officer ang term the law officer of the city as the case may be, no? Unsa man ning law officer, it's either a legal advisor, but it does not follow matod pa sa mga batikan ng mga abogado dili necessarily nga mamahimong legal officer. No, basa ko no yan unsa may diha sa atong local government code kung unsa man yun ning city nganong mo insister gyud ang sangguniang panglungsod nga dunay usa ka regular nga city or regular department nga gipanguluhan sa usa ka city legal officer to be duly confirmed and concurred by the sangguniang panglungsod sa iligan. So unsa magyuna siya yan? Paliw ko na ko basa, no? Check, no, ang section gadget lang ba, ha? Yes, matod pa nga gikinahanglan mula din sa section 481 man siguro yan, no? Pero basahan nato, no, ang legal basis matod pa nila nga diha sa section 9 mga kaigsunan, diha sa section 9 gaingon nga be the law officer of the city as the case may be, no? Law officer ang gibutang apan wala mag-ingon nga mamahimo usa ka moassumer sa katungdanan agig city legal officer. Matod pa sa sangguniang panglungsod, matod pa sa atong presiding officer si Vice Mayor Roderick Maso nga human nga adunay enactment, human nga napanday na aprobar sa Kongreso ang atong local government code, doon na nag-iusa ka particular provision diya sa atong local government code. Paliw ko nagbasa yan. Okay, no, actually nakita natin din sa local government code, no, RA 7160 section 48. Una sa tanan mga qualifications, isutan din no, terms, powers and duties. No person shall be appointed legal officer unless he is a citizen of the Philippines, a resident of the local government unit concerned, a good moral character, a member of the Philippine Bar. He must have practiced his profession for at least 5 years in the case of a provincial or city legal officer, and 3 years in the case of a municipal legal officer. The term of the legal officer shall be coterminous with that of his appointing authority. The appointment of legal officer shall be mandatory for the provincial and city governments and optional for the municipal government. So ang word yan mandatory. Mandatory. Yes. So gikinahanglan tungod kay mandatory man, mandato gyud, gikinahanglan itukod gyud o itudlo gyud ang usa ka city legal officer. Mandatory sa part sa province and the city. Okay, with regards to its functions, nagibutang din the city legal officer, the chief legal counsel of the local government unit shall take charge of the office of legal services and shall formulate measures for the consideration of the sanggunian and provide legal assistance and support to the governor or mayor as the case may be in carrying out delivery of basic services and provisions of adequate facilities as provided under Section 17 of this code. Daghan pa ni Brad, daghan pa ni mga importante kayo, no? When you develop plans and strategies and upon approval thereof by the governor or mayor, as the case may be, implement the same, particularly those which have to do with programs and projects related to the legal services which the governor or mayor is empowered to implement and which the sanggunian is empowered to provide
for under this code. In other words, Brad, Mm. ang role sa usa ka city legal officer is not only intended to help the executive but as well as the legislative branch. Sa ito pa, wala nang pasabot nga ang city legal officer lamang siya sa executive department. Yes, dili lang kay ang iyahang responsibilidad ang pagserbisyo ug pagtabang sa mayor when it comes to legal issues and matters under the city government, pero apil pod ang sangguniang panglungsod. Ano ito mo man ni mga kaigsunan nga ang murag dunay issue din tungod kay gawas sa pag-asumer ni Fiscal Ed Cueto, murag nahug manggod siya yan nga siya mao'y nahimong city legal officer o legal advisor sa atong executive department. Wala na dito sa sangguniang panglungsod. So tata o klaro kayo nga city legal officer siya o city legal advisor kaya sa syudad, dili lamang sa executive department. Dapat ang iyang function must be in both branches of government, executive and legislative concern. Now, doon ay suwat diri. Doon na tayo nakuha nga niyanto pa dahil November 7, tanaw nimo ang pizza yan, no? November 7, 2013, address kang Fiscal Cueto. Okay? No? Nya ang nagsign ni si City Mayor Celso Rehencia. Mantod pa atong kutloon, Dear Honorable Cueto, greetings and peace and solidarity in the exigency of public service and in accordance with the existing rules and regulations governing local government units, the undersigned hereby request you to be the acting city legal officer in the absence of our city legal office. In the absence of our city legal office. Wa ko depende na, no? Kamo na city legal officer on tanin in the absence of our city legal officer. Anyway, ato lang gikutlo in the absence of our city legal office. Okay. Sa to pa, November 7 na yan. November 7, 2013. Naapa din na si Attorney Naapa si Attorney Tammy Kabili. Kaya nga naman, nag-file lamang sa iyang application for leave si Attorney Tammy Kabili niyanto lamang November 13. Okay. November 13, 2013. Sa to pa, November 7. Unag yung November 7. Sa diyan na sa katungganan si Attorney Tammy Kabili. Nanghangyo na siya. Iyan ang giingnan si Fiscal Cueto nga ikaw na mo assumer sa katungdanan agig city legal officer tungod kay in the absence of our city legal officer ni si Attorney Kabili. Apan matod pa ni Attorney Kabili, mihimo siya sa iyang application for leave niadto lamang November 13. Sa ato pa gauna na daan ang request, no? Naguna ang designation ni Fiscal Cueto, dili gani ni request, gauna ang designation ni Fiscal Cueto November 7, aya pa ang leave of absence application for leave ni Attorney Tammy Kabili. Okay. So mas maayo siguro, Brad, no? Kung ma-interview po nato, no, si Attorney Kabili. Aron po makahatag po sa kasayuran probably in the long run, no? Siguro mahatagan po nato concern kanang maong kabahin. Now, gawas atong Executive Order number 6 series of 2014, no? Kay January man ni na-issue sa atong mayor. Address kining order designating Fiscal Cueto as city legal officer. Now, doon na pa lang Executive Order number 149 series of 2013 designating city prosecutor. Nauna kani may pinakauna. Designating city prosecutor Eduardo B. Cueto as acting city legal officer. Ang date gyapon will be on leave from November 15 to 2013 to December 31, 2013, no? Ang gipahal ko nga leave ni Attorney Kabili is November 15 to 2013 to December 31, no? November 15. Pero tan-aw nimo ang pizza 12. Pizza 12. Pizza 12. November 12. Sa to pa, naibaw na mag-leave siya na November 15. Unya ang schedule pagod November 15 to December 31, pero ang gi-file nga application for leave ni Attorney Kabili is kutob lamang for 3 days applied, no? Number of working days nga applied November, meaning 3 days lamang. 3 working days lamang. So dagay mga matawag nato inconsistency sa nasangpit nga mga issue, mga igsoon. So mo nang rason nga adunay gihimo usa sa membro sa atong sangguniang panglungsod
ino man nga resolution ba no? Nga dunay resolution nga gihimo ang sangguniang panglungsod, resolution requesting the Honorable Laila Dilema, Secretary, Department of Justice, to the National Prosecution Service to render a legal opinion pursuant to the provision of Republic Act 10071, an act strengthening and nationalized the National Prosecution Service, particularly on the powers and functions of the provincial or city prosecutor, if the city prosecutor can be assigned or can be designated as acting city legal officer in the city in the absence or leave of absence or termination of a regular city legal officer. So, Duhani ka issue yan. Yes. Number one, issue, mamahimo ba nga maka-assumer sa katungdanan agig city legal officer si Fiscal Quito tungod kay nakabutang lamang dito sa reglamentos balaod nga ilang gisayt usab sa executive order sa atong mayor nga law officer. yes. Ang kana bang law officer, it follows ba nga usa na ka legal Legal officer? officer, yes. Muna usa sa mga Law officer or legal officer. So, Oo. sa sangguniang panglungsod, matud pa ni Vice Mayor Maso nga ang law officer sa city mao lamang ang usa ka legal advisor, no? Advise siya, pero dili siya maka-assumer as regular or acting city legal officer. Yes. So mo na yung contention sa mga sakop sa ganang panglungsod. In the first place, Brad, gikinahanglan og concurrence, no? Ang usa ka city legal officer dapat should be concurred by the sangguniang panglungsod. No, ikaduha usab na issue yan. In the event panalitan mag-leave yun si Attorney Camille ang atong duly confirm and concord nga city legal officer. Now in the event nga mawa siya diya kay simpre mag-leave o di ba gi-terminate ang iyang services tungod sa gitawag quote unquote nga lack of trust and confidence kay coterminous man nga position. Maingon pointing authority nga well wa na koy trust and confidence mo. In the effect wala na ka. So kinsa may mo assume na ni matod pa sa gudang panglungsod do naman tay assistant city legal officer. Yes. So, by the rules of succession, kung wala ang department head, ang assistant department head. Kung wala ang city legal officer, ang assistant city legal officer. Yes. So mo na ang Law of succession. law of succession nga matod pa sa gudang panglungsod gikinahanglan usab nga tumanon. Now in the event nga dili gyud ganahan ang appointing officer, appointing authority, ang atong mayor sa iyang assistant city legal officer nawapugos gyud siya sa pagtudlo sa usa ka regular department head or regular city legal officer tungod kay gingon sa local government code mandatory sa part sa provincial ug sa city Yes, yes. ang posisyon as city legal officer. Yes. Mandatory gyud ang appointment, no? It should be Mandatory, appointed. Now unsa may proseso in human nga matudlo na sa kay di maganahan panalitan ang rules of succession mingon nga well ang mo in the meantime nga wala pa si Attorney Cabilo diha kay giputbo gi-kick out baka because of the lack of trust and confidence o di ba nag-leave of absence, nag-file og leave of absence. Ang rules of succession matud pa ang atong assistant city legal officer nga si Attorney Lali Gaiti. Yes. Now, mingon din ang kuan nga, di ko ganahan na ng Attorney Gaiti, di ko ganahan na ng Assistant City Legal Officer. Now, sa part sa appointing authority, mutudlo gid siya og City Legal Officer. Yes. Replace o mo puli kang Attorney Kabili. And then kinahanglan niya ang concurrence gihapon sa sangguniang panglungsod. Of course. Kaya mo na ang gikinahanglan. So ang matud pa sa Civil Service Commission nga ang appointment process, no, proseso sa pag-appoint is i-appoint ka sa atong mayor labi na sa usa ka regular department head niya pagkahuman niya gikinahanglan ng concurrence approval sa sangguniang panglungsod. Kung dili ma-concur, kung dili ma-confirm sa sangguniang panglungsod, dili kompleto ang appointment process. But isa lang sa akong mga pangutana, kani bang nga executive order nga gi-render sa mayor karon? Nagpasabot ba kini nga this is already permanent position designation nga buot pasabot niini up to 2016 nga mo-assume na gyud sa responsibility si fiscal Cueto? Ang munay problema yan, no, munay problema kay
ang sangguniang panglungsod mismo, ang atong Vice Mayor, pag dunay pangaan ni fiscal quito, palitan, doon na magyunay mo, render magyuna ang mga opinion, mga legal opinion. Otherwise, kanang dunay mga request ang mayor for memorandum of agreement nga kinahanglan nato ipaagi pa sa city legal officer. Oh. Dayon, ang city legal officer, pananglitan, pirmahan ni fiscal quito, mo insister yun siya nga siya mo city legal officer, maingon, pagabot diyan sa sangguniang panglungsod, dili man recognize ang iyang pirma. Kay mag-question man ni later on, kay maingon nga, valid ba ni ang pirma sa usa ka city legal officer, do na ba siya authority, do na ba siya katungod nga mo pirma nini as a city legal officer? Kay do na may questionable nini. Now, panalitan yan, kaning senaryo ba, tungod kay city legal officer siya maoy mo dipinsa, siya maoy mo represent sa siyudad siligan diya sa korte, Between sa panalitan doon ay kasong i-file, no, ang mga private citizens na nag-question sa otoridad, sa mayor, sa siyudad Bakaha nga musud sa ilang teritoryo, panalitan mo kuha og yuta, o panalitan katulang kang Dr. Buendia, anong Buendia property, gasige man tong kaso mga igsoon. Now, ang mo dipinsar ni adto, ang mo representar sa city panahon kung pailan og kaso ang city, mao man ang city legal officer. Yes, of course. Now, kinsa may mo representar sa city legal officer? Mao na ang dakong pangutana. Si fiscal quito ba? Oo. Now, kinsa may mo prosecute sa city? Ang city prosecutor ba at the same time city legal officer? So dual na yung function. Oh, no? Kung pailan og kaso ang city, ang mo dipinsa niya na mao mang city legal officer. Yes. Now, kinsa may mo prosecute sa city? City prosecutor gyapon. City prosecutor gyapon. So, doon ay bitaw na compromise na noon ang posisyon ni fiscal quito mga igsoon tungod aning iyang pagdawat sa acting city legal officer mga igsoon. Siguro po Brad, no? Gusto lang nato po ipahibalo sa katauhan that we are not against any person. No, dili ni siya. Ang atong ginatan-awan ni is the legality of its functions. Kay basin og hunahuna sa ubang mga tao nga kontra na ninyong tawhana siguro kay dili ngali ka partido unsa ba? Dili na mo'y concern sa sangguniang panglungsod. We are after its legality sa iyahang posisyon, sa iyahang pag-assume sa responsibility o ang iyang function. Kay later on, kaning iyang pagpirma as city legal officer, palitan pirma mo, doon ay makapirma si fiscal quito sa mga, of course, legal documents, mga dokumento. Palitan, mag-request ang ato mayor nga requesting bisan ko niyang panglungsod, authority to purchase, authority to procure, niya mingon sa gunang panglungsod, ipa-review sana sa legal department. Legal department on the daghan ba kita ba I remember last week sa atong session daghan kay tag gipaabot sa city legal for opinion. Now, kung mo sign si fiscal quito as city legal officer, problema kayo kay later on mingon nga di man na siya authorized nga mulingkod pagka city legal officer. Kaya wa man siya legal nga katungod, wa man siya legal nga basihanan sa paglingkod niya pagka legal officer. So, muna'y problema yan, nga doon na ba'y dilema, doon na ba'y, ang term pa ni Manny Hayatos, doon na ba'y dilema, doon ay kalibog, doon ay confusion, doon ay kalibog mismo, ang sangguniang panglungsod, kung unsa mag-itinoon din eh. So, muna rason ba, no? Ako, I really appreciate nga doon na tayo gihimo nga resolution, authored ni sa inyo, nga padamot din nato into a higher authority aron nga at least kining mga confusion do mga atong dimension or hayatos dili na ni mahimo unya nga problema in the long run, and probably dili lang kita gani nga local government unit siguro nakaagi ani what if of other local government unit in ani pud nga mga senaryo. Doon na, mingon po si fiscal quito, no, in fairness kang fiscal quito, mingon siya, doon na siya clearance, dili clearance ganito yung giterm, doon na kuno siya opinion, gikan ni DOJ Secretary Laila de Lima, nga doon na siya katungod, nga mo assumer sa pagka-city legal officer, apan na nakabutang dito, kung akong nadunggan ako sa radyo ra maguni kay wa man gud ta tay papel ipakita siguro atong ngawagon si fiscal quito ed quito namina magani siya karon, siguro fiscal mas maayo siguro hatagan nimo og papilis ang sangguniang panglungsod kung unsa gyud ang giingon nimo nga doon na kay papilis nga gihuptan karon nga doon na opinion si Secretary sa DOJ, Department of Justice, Laila de Lima, nga authorized na kang mulingkod as city legal officer. Apan sa ako nadunggan sa radyo, matud pa niya kay nadunggan man ako sa radyo, ingon yang
nga nakabutang dito legal advisor. Yes. Mm. Mo na yung usa sa contention bad. Legal advisor. Oo. Now, ang legal advisor wala magpasabot nga usa ka legal officer. Nga mo assume sa katungdanan as a legal officer. Pero hinumdum ko gad sa panahon pa ni Mayor Cruz, daghan sa mga legal advisors during that time, no? Usa sa mga daghan to mga consultants galing during that time. Pero mo na usa ka butang diha kung ang legal advisor ba is assumed to be a legal officer at the same time. So mo na din na. Kay mingon man ang balaod nga mamahimo ang usa ka city prosecutor ang city fiscal nga mamahimong legal advisor when requested. Yung gikinahanglan kung siya usab nga kana bang hangyoon. But legal advisor na nakabutang dito yan dili legal officer. Pwedeng makapunction gyapon siya as city prosecutor, niya legal advisor kay ang sangguniang panglungsod mangayo og advice niya, legal advice. Ang atong mayor mangayo og legal advice kaniya apan dili necessarily nga mo act siya o mo function siya as city legal officer. Mao og tataw kayo na mga igsuon. Gani dunay balaod nga ang tanang mga function dunay balaod nga ang function sa usa ka city and provincial prosecutor human nga na-enact kuno ang atong local government code matud pa og kani usab nga Republic Act 5185 nga gaingon section 19 creation of position of provincial attorney and city legal officer. Matud pa section 4 sa nasangpit nga balaod, for this purpose the function performed by the provincial and city fiscal in serving as legal advisor and legal officer for the civil cases of the province and city shall be transferred to the provincial attorney and city legal officer respectively. Sa unang panahon sa ako mahinumduman, dugay-dugay na samtalya 1998 pamanda nagsug. Sa unang panahon mamahimo nga ang usa ka provincial attorney ang atong ang usa ka fiscal, city fiscal pa man ni sa una, mamahimong maka-assumer sa katungdanan agig usa ka legal officer sa syudad. Apan wala ba nga balaod gad mo aplikar ka na nga naa na may local government code, local government code Republic Act 7160. Mao bitaw na dunay pangutana ang mga sakop sa nguniyang panglungsod nga human nga dunay enactment sa usa ka local government code nga gihimo na nga usa ka mandatory ang usa ka posisyon sa usa ka city legal officer, mandatory sa part sa province ug city unya in effect gi-repeal na ang nasangpit nga reglamento sa balaod nga usa ka city fiscal, city prosecutor mamahimong usa at the same time city legal officer. Kaya i-transfer naman ang ilang function ngadto sa usa ka regular city legal officer. Yes. So muna ang issue mga igsoon among diskutan diri ni Councilor Bayani Ariola kung mamahimo ba nga ma-designate ang usa ka city prosecutor as acting city legal officer. Okay. So for that, at least mahayagan ang atong mga suking tigpaminaw na ining kabuntagon, kabalutang daghan sa mga kapaminaw karon o kini nga mga issues kaninay natong gituki hilabi na madunggan sa kanginan, and we hope nga ang matag usa aduna bitaw pataas nga panglantaw. Anyway, ang concern sa sangguniang panglungsod is for the good and development of our city. Dili ni siya ingon nga pamulitika o pag-question sa otoridad sa usa ka chief executive, kundi ang ato nga magtinabangay o unsay mahimo nga kaayuhan sa atong pangagamahanan subay sa balaod. Mo bitaw na yan, no? Gikinahanglan na gitag kana bang siguro kuan dili siguro kaukos kidi man gyud sila gusto og kaukos. Ang atong executive department siguro gikinahanglan na yun makikistorya. Of course, dili na kana bang magistoryahay lamang tungod diya sa on the air, atake lamang diya kita wa man ta mismo nang atake, wa may gusto maguna kini atong radio program yan, gusto natong himuon natong professional, no, iangat nato ang professional level diha sa atong mga kuan kana bang diya sa kanginan kay grabe na kayo kahugaw, grabe na kayo kangilngig ang mga akusasyon, grabe kayo dunay usa ka radio station moingon kawatan, moingon ang sa station mga kurakot, no, dili ta ato nang likayan yan, dili ta gusto. Yes, of course kay this is developmental. We want to give the right information to the public. Oo.
sa kay daghan kayo. So natawag gini nga atong programa yan. So mas maayo para nako mapulso gina sa atong mayor sa Syudad Siligan, naminaw man ang atong mayor karon. Mapulso gina nga doon na gibay kada bang panagtagbo so na doon na ba'y meeting kung dili mo kauko siguro kanang magkonvene ng executive legislative agenda. Bisag ka ng paglingkod lang, no? Without even proper agenda of discussion, no? Kay sa ako may nunduman, Councilor Ariel, gikan gyud sa pagpandaog nato isip mga public officials. Hangtod karon, no? Personally hangtod karon wa pagid ko makita mga igsunan nga dinagayon nga magkahiusa o magkatapok ang mayor o ang mga membros konseho. Nga bisan kana na lang tingaling igminta informal discussion, dili tingali necessary nga maghisgot og mga balaod ug sa taman. Apan tingali ang paghisgot lang sa mga kaayuhan nga unsay gustong buhaton sa atong mayor. Aron pod nga ang mga membro sa ngunang panglungsod aware po o makasuporta pod without any question sa mga gusto o katuyuan sa atong halangdong mayor. Ang perception man sa mga tao yan nga ginabuli ko no sa sangguniang panlungsod ang atong mayor sa Syudad Siligan. Kinabuli ninyo ang atong mayor, luoy kayo ang atong mayor, wala ba ya? Wala tagahimo na na. Wala we are just following gani moabot kini mga concerns labi na sa mga request sa sanggunian. Usay makita namo nga uy mura magnaay mga Bikil. irregularities, no? Dahil mga bikil ang mga request gikan sa pikas opisina gikan sa atong halangdong mayor. So muna nga usahay makareact ang sangguniang panglungsod in the sense nga doon na may mga balaod nga dapat sundon atong sundon. So mao na ang atong concern, usahay siguro ma-misinterpret na siya Brad as part of bullying, no? Pero dili na mao intention sa sanggunian. Tungod lagi kay wala manggoy diskusyon, wala manggoy panagtagbo. Panalitan kani karon iyang designation kan fiscal ko ito as city legal officer. Now kung na-inform in advance ang mga sakop sa ngunang panglungsod, siguro matambagan siguro na mayor murag dili man siguro na pwede, wa man siguro kay legal nga basihanan sa pagtudlo ni fiscal Quito as our city legal officer. No, now matambagan siya dayon at least doon ay magkatagbo ba so na ikaduhang muna primerong issue, ikaduhang issue katong pag-designate niya kan Atty. Sumaoy as city administrator. Doon na may ruling ang civil service opinion matud pa nga dili mamahimo ma-designate si Atty. Sumaoy as city administrator tungod kay walay concurrence sa sangguniang panglungsod o niya ang iyang posisyon as executive assistant to is a non-career position o nga dili pwede maka-supervise sa usa ka career office. So, mo na yung mga concerns. Di magkatagbo. Tungod kay wa may meeting, wa may panagtagbo so nauna. Kasi siguro doon na siguro ga-advise siguro yan ngayon pag basin ba? Nga ato manggod kung ingon nilang kanunay. Kano sa man mo? Asa ba paingon ang atong syudad in the Looy. No, dili man tingali ang luoy ang mga opisyalis kay kami gibuhat na imong responsibilidad. Gisweldohan ni aron buhaton trabaho nato ang atong responsibilidad. Apan ang paglambo sa usa ka syudad mahimo lamang kung ang mga opisyalis adunay saktong tumong tinguha og panagiusa alang sa kalampusan. Muna nga gikinahanglan gyud pa nagistorya. Yes, mas maayo na kung so sabi taw ka panimay yan pastor man gyud ka. Mo magyud na ang imong iba to sa ka panimay na magi amahan unya dunay mga anak kita gina-consider ta nga mga anak sa atong mayor. Well kung dunay mga matawag nato kana bang panagalis siguro patawag siguro sa amahan. Ari good mo magistorya ta. Maayo gid siguro yung maayo gid nga ingon ana nga sistema kay aron adunay kahusay. No kay dili mahusay isa ka balay kung walay panag-inistoryahay, no? Ug walay pag-abot sa maayong panghunahuna. So kung maglangan-langan ta niana madugay samot nga mo escalate ug mas modako na hinuon ang problema. Gani ang impression dia sa gawas, no? Sa ato mga kanabang mga kamerkaduhan, mga tindira nga sir kanus apa man na mao man ninyong away dia sir? Kung kana dili man na away siguro, away sa prinsipyo tungod kay dunay kulang bas komunikasyon.
mao na usa sa mga gikinahanglan. Mao na usa sa Communication, gikinahanglan. Ang communication is vital bisag asa man tingali tang institusyon bad. Dili man pwede siguro kung ikaw isa ka leader sa isa ka institusyon, ubi ka makikistorya sa imong mga opisyalis o ubang mga membro. So dapat healthy ang communication line para gyud nga aduna makabot nga insaktong direksyon ug unsa man gani ang mga plano og tinguha. Total usa ra man ang atong tumong tingali. Kita nahimo tang usa ka public official kay ang atong tuyog-tumong aron mapalambo nato ang atong syudad. Kani yan, karong adlaw, simbolik kayo kay karon mao ang atong EDSA People's Power celebration. Ikapila na katuig joke nga celebration nato. 38 28 ika-28 katuig. Unya kay mao ka ang team sa gikanta nga nag-unify sa ato mga katawan magkaisa. Relevant kayo Panahon na ginagat. tugtuga ra na joke. Magkaisa, di ba? Manglibarot ako sa una aktivista man ko yan. Manglibarot ang imong balibo sa diyang pagtugtugo na kay relevant gyapon hangtod karong panahon na gagikinahanglan maghiusa. Yes. Ang atong mga katawan sa dakbayan sa iligan maghiusa ang atong mga katawan sa tibok bahin sa nasod nga Pilipinas magkaisa, no? Mao na gyud ang battle cry karong panahon na dili lang ni sa atong lokal nga pangagamanan, kundi dili sa tibuok Pilipinas na mismo nga dapat adunay panaghiusa. Oo. So, wala tayo oras mga igsoon sa itong tulumanon sa ang kalambuan sa Sanggunian. O niya karon mao sa atong anibersaryo karon sa atong People's Power EDSA Revolution. Gikinahanglan kitang magkaisa, gikinahanglan kitang maghiusa sa dakbayan siligan sa tibuok bahin sa nasod nga Pilipinas. Yes, so we hope, Brad, and pray nga adunay panaghiusa nga magkabot ang mga opisyalis sa atong dakbayan aron makuha nato ang mga damgo, mga tinguha, mga gikinahanglan sa atong katawhan aron ang tanan magmalipayon. Wala tayo una, sa nga lang sa itong station manager si Kuya Ramil Kapangpangan Imburong, inyong mga lagas kanginan si Ariel Pareño Angay. Kini si Councilor Bayani Ariola. Salamat, mayong buntag. God bless Iligan.